Ngayong araw nga pala, sobrang saya ko. May nagpadala kasi sa atin ng prayer beads. Thank you nga pala kay Bulbasaur at saka kay Charmander. Nag-viral kasi yung paggawa ko sa kanilang dalawa. Bago tayo mag-unboxing, eto nga, dinigit ko muna sila sa ref. Ayan, tara, unboxing na. Eto nga pala ang mga laman, may mini iron, mga keychain na may design, tali para maging keychain yung mga prayer beads natin, black and white extra prayer beads, syempre ito mga tools, dalawang transparent na platform, at ito yung para papel na dyan tayo mag-iinit. At syempre, pinakagusto natin lahat. Meron na naman tayong mga bagong colors. Grabe no, sobrang dami. Dahil sobrang dami natin color, makakagawa na naman tayo ng bagong prayer beads. Sobrang dami nga pala nag-comment na si Squirtle daw, buuin natin. Kompletuhin natin mga Gen 1 starter. Eto nga, nagpe-prepare na ako. Inopen ko na yung mga prayer beads, ready ko na tong platform at yung paggagayahan natin. Hinahanda ko na rin yung mga kulay na gagamitin natin. Fast forward, inuuna ko nga pala yung mga pattern, buong katawan at mata ni Squirtle. Kapag kasi ito inuuna natin, madali tayo matatapos. Lalo na sa mata na part dahil iba-ibang color na kailangan. At dahil nga transparent yung platform natin, pinatungan ko nga pala muna ng puti sa ilalim para makita nyo. Ayan, ganyan ko kasi kayo makamahal mga fans ko eh. Gusto ko maayos yung nakikita yung paggawa ko. Unti-unti ko na nga pala kinukulayan ng color blue itong katawan niya. Nakulayan ko na yung buntot niya. At next naman, dito naman tayo sa chan. O diba, iba-iba rin pala ang color ni Squirtle. At sa wakas, andito tayo sa pinaka-last color niya. Itong color blue. Itong last part talaga, pinaka-most happy si ating part. Nakaka-enjoy kasi color-color ka na lang ng lahat. At tenen, ayan o, finish na. O diba, sobrang basic lang ni Squirtle. Bali, ang gagawin ko nga pala ngayon ay tape method. Madami nga pala gumagawa nitong tape method. I-explain ko nga pala sa inyo kung bakit. Pagka-tape ko nga pala Squirtle, kailangan natin butas-butasin to. Ito kailangan natin gawin bago planchahin. At pagkatapos natin tape at butasan, baliktarin na natin at kunin na natin si Squirtle dito sa platform. Ang reason kasi kung bakit kailangan natin gawin itong tape method, kapag kasi dito tayo sa platform nagplancha, syempre iinitan todo at mabebend itong platform. Ayan o, kita niya medyo naka-curve na nga itong una. Kaya sa mga gustong sumubok din nito, dapat naka-tape method tayo. Ito nga, pinatong ko na nga itong parchment paper at nag-start na ako magplancha ng side to side. Madami kasi nagsasabi na side to side doon tamang plancha. Bali, first time ko nga din palang ginawa itong tape method at masasabi kong success at mas maganda nga. Kasi tingnan nyo, solid at sobrang ganda na pagka-pixelated niya. Para talagang copy-paste ng reference natin. At ang maganda pa ay talagang tuwid na tuwid siya. O diba, sobrang ganda na pagka-animated niya. Para kami hawak na cartoon. Kahit nga itong likod, sobrang ganda rin, pwede maging harap. O siya, tara, ito nga, dikit natin sa sarap. Grabe, excited ako makita kung na itsura niya. Ang galing, diba? Dati isa lang, ngayon apat na sila. Ayan, welcome to the family, Squirtle. O ayan o, diba? Ang dami nila at sobrang ganda. Sobrang cute pa, diba? Nagkakaroon na ng design itong rep ko. Siyempre, mas magandang tignan kung puno at marami yan. Okay, sa mga kadigyot, suggest nga pala ulit kayo kung sinong gagawin natin. Para idikit natin ulit ito sa rep. O siya, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Isang umaga, medyo namumroblema nga ako. Kasi itong kwarto namin ay puno na ng mga storage. Ito kasi yung mga laruan ng mga pinabili sa akin ni Kappa Girl. Ayan o, sobrang dami pa. Halos sobrang dami na nga namin pinamigay ng mga laruan at stop toys. Pero madami pa rin natira. Iba nga dito ay magaganda at pwede pa namin i-display. Ang problema, maliit lang bahay ko at wala nang space. Dito na lang sa sulok. Ang sabi nga para sa akin ni Giselle, bumili daw ako ng grid rack. Ayan o, ganda na itsura nun. Magandang display yan daw to ng mga laruan at iba pa. Ayan o, sakto, diba? May bakante pa naman dyan. Kaya dyan ko ilalagay. Siyempre dahil mabait at magsuno rin akong asawa. Eto, bumili ako ng grid rack. Grabe, napakalaki neto. Kaya naman mga kadugot, tara, unboxing na natin. Ayan, bale, ito pala ang laman niya, mga parts niya. Kulay puti pala pinili ko para bagay sa lahat. Kasama nga din pala itong instructions. Ito, buti madali lang. Numpisan ka nga pala muna itong pinakababa. Binibit ko lang itong dalawang gilid. At always make sure na mahipit yung pagkakatornilyo nyo. Sumunod naman itong para pinaka-shelves niya. Ito kasi pagpapatuwa natin ng mga display. Sunod nga, nilagay ko na itong pang second floor. Bale, 6 na layer pala ito, 6 na butas. I mean, 6 na square, kaya marami tayong malalagay. Pinakabit ko na nga din para itong parang pako. Kasi dito natin ipapasok yung 3 pang layer. I mean, yung 3 partition. Ayan o, para maging 6 na yung square natin. At ito na ang pinakalas. Sinin, ayan o, finish na. O, diba? Sobrang ganda. Aesthetic, sobrang tibay pa. Pagkabuo, ito nga, pinesto ko na siya sa papestuhan niya. O, diba? Ang ganda. Tara, mag-display na tayo. Grabe mga kadigo, sobrang sapis yating habang naglalagay ako ng mga display. O, diba? Ang ganda, nakakadagdag buhay ito sa bahay. Hindi malungkot at maganda ang aura. Yung iba pang display talaga, iba naman ay laruan. Ang ganda na tignan kasi iba-iba ang kulay, diba? Ito nga, pinakita ko ito kay Giselle. Ang sabi nga niya, sobrang ganda daw. Maayos at maaliwalas tignan. O, diba mga kadigo, masasabi niyo, maganda ba? Yes or no? So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!